Hindi lang world best performances na makalahok sa kasadyaan sa kabayuanan at ginagyang traditional tradition ang na-enjoy ng mga Ilonggo, kundi ang pakikipag-bonding sa kanilang nakapuso stars. Nitong Biyernes pa lang, nakihalabila na sina Apoy sa Lugo guests El Villanueva, Derek Monasterio, at Ashley Ortega sa Kapuso Ball Show. Napuno naman ng fans ang fountain area ng isa pang mall sa pagpapakilig din ng ating kapatid guest, Cassie Legaspi at Cheska Fausto. Siyempre, hindi rin nagpatalo pagdating sa energy ang fans ni Never Say Die star Jillian Ward. Ano po kasi talaga dito sa Iloilo, lahat po very warm, super lambing ng mga tao. So parang, ang saya lang nilang nakita. Lambing energy nila, super give the give, and nakakahawa yung positivity nila. So I love it. Saya. Sobrang warm yung pagtanggap talaga nila, kaya sobrang nag-enjoy ka. Nitong linggo, live naman na nasaksihan ng podcast at titingin guests na sina Allen Ansay, Sian Lucas at Anthony Constantino ang performances mula rito sa dinadyang charge competition sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang isang warrior, hindi napigilang kiligin nang makita sa kanyang harapan ang idolong si Anthony. Hindi lang dyan nagtapos ang kanilang bonding sa Ilonggo fans dahil itong linggo ng gabi, napuno rin ang isang mall sa Kapuso Mall Show sa performances ng Kapuso Stars. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Inireklamo sa NBI ng driver sa Lilian Ramos ang actress, pati na ang actress beauty queen na si Michelle D at isa pang beauty queen si Samantha Carrillo. Ang alegasyon, ikinulong siya at binuto dahil sa bintang na pagnanakaw ng angpaw na may pribadong larawan. Para makatakas, tumalon muna siya mula sa tungkol siya makalapag ng pondo. Handa naman sina Ramos at di nasagutin ang mga bintang. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasig City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng actress na si Vivian Ramos. Inireklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress si Michelle D, dalawang bodyguard at dalawang member ng PNP. Kwento ng complainant noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang pwersa at niyakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw nang muli kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binugbog ng dalawang bodyguard ni D. Pilato kong hinatak ng dalawang bodyguard. Tapos yun, nagbubog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok. Sa gilid ng CR. Si D, kasama raw si gumulti sa kanya. Michelle. Michelle din. Pinataya ako niya. Tapos sinipurahan niya ako. Sabi niya, akin na. Sabi niya, sabi, para matapos natin. Sa natin na yun. Sabi ko ma'am, wala ko sa akin. Sabi ko, wala, tirahin naman niya ako. Binugaan niya ng alcohol ko, katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinutok mo ako ng dalawang dalirik niya. Pati ko na siya Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Yun nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, dito mabilang walang bisis. Pero di ito, Toy, wala sa kanya ang pinahanap na larawan. Yung mga sabi sa Maria, ano mo na sa akin? Kung ibigay mo na kasi yung Ismail, sabi ko mawala ako. Wala akong maibigay. Sabi ko,
sabi, Sa isang punto, may narinig daw siyang pagpusa ng mga bodyguard. narinig ako na, Hmm. nila ako, kumalit ako. Ano, sa 13%. Anong populate ko ng 13% sa bintana sa kusina, nagdilda ako. 25 for binanggar, opo, may nawa ako. Nung natawag ko, yung inspector, nakapasok ko na, may parang may kusina ng mga bahay. Parang tapos siya, doon ako lumaan. Pagbaba ko, ay Noong January 19, dinala raw siya ni Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng firefighter. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. sabi, bukuan mo kamay mo. Nanyan ko sa iyo, kamay ko. Tinampas ko para sa anis. Yung parang mas nakuwaya. Bigla-bigla sa namula, babas sa dugo. Tapos paglabas niya, kasi naman dito mataba na mababa at pulis. Pasok niya, nakasinilas ka kasi ako eh. Pakanyang pa ako, bibig niya. Oo, na parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makalang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong iniyakin laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta o ano ng ginawang pananakit sa kanya. Yeah. Kasama rin sa kanyang nireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panilio na nalapit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pinagumpanan niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Matillo para sa GMA Individual News. John Consulta, nakatutok, 24 oras.